Bilang isang Katoliko, nakita ko rin kung gaano po katapat yung aking mga family, lalo na rin yung lola ko noon sa Diyos at sa Panginoon po. Kung gaano ito ka-faithful din sa Panginoon na dumating sa point na namatay yung tsuhin ko, gusto gumanti ng kanyang mga kapatid, 7 sila magkapatid, puro lalaki, hanggang sa yung ama ko rin ay namatay rin. Pwede din naman sila gumanti ng panahon na yun. Gustong gusto nila gumanti na ipagiganti yung kanilang mga kapatid din. At nakita ko rin na may kakayahan naman sila na gumanti kasi malalaki na rin sila ng mga panahon na yon. May mga kakayahan talaga sila. At yun, dahil sa sobrang faithful talaga ng lola ko, kahit nangyari yung ganung mga bagay, palagi yung sinasabi na iasa palagi sa Panginoon, wag talaga gumante, lalo na yung pumatay, kasi kasalanan talaga, malaking kasalanan sa Panginoon. At sa sobrang faithful na yon, kaya hindi pala namin alam, hindi ko pala alam ng mga panahon na yon na kahit pala ganun ka-faithful yung family ko sa Diyos na yon, sa Panginoon, mali pala yung kinikilala namin Diyos at Panginoon ng mga panahon na yon. At yung kinikilala pala naming mga Diyos, mga demonyo, yun pala ay maling Diyos at mga rebulto. Kasi nakalagay naman po sa John 4:24 na sinasabi, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. At yung sabi po doon, kung babasahin natin sa Tagalog, na ang Diyos ay espiritu at dapat yung kahit sino man na magsamba sa Kanya, magsamba sa pamamagitan ng espiritu at katotohanan. Saan yung John? Dito po siya nakalagay. John 4:24. Ito po siya. John 4:24. Ayan. God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ayan po siya. John 4:24 po yan. At kung babasahin po natin yung 10 utos po, yung palagi nating naririnig dati sa na nung maliit pa tayo. Kung babasahin po natin, ito po kasi ay King James Version po siya. At nakalagay po dito, kung basahin natin mula Exodus 20 hanggang 6 po, na sinasabi, and God said all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in the heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am jealous God, visiting the iniquities of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love and keep my commandments. Ito po yung 10 utos na ito ay hindi po ito nakalagay sa Katoliko, yung ganito pong utos, at wala po ito, hindi po ito nakasulat sa Ten Commandments. Hindi po natin ito makikita, tinanggal po nila ito, at dito lang po natin ito talaga makikita, matatagpuan po sa Biblia, yung kumpletong pagkakasulat po. At mas maganda po talaga na palagi po tayo nang babasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, kasi andito po talaga yung katotohanan. At hindi po dapat tayo basta-basta na niniwala lang sa kung ano man yung mga sabi-sabi lang po sa atin ng mga matatanda, ng mga
hindi po galing sa aral ng Panginoon, hindi po galing kay Jesus Christ, hindi po galing sa Biblia. Hindi po dapat natin ito basta-basta pinapaniwalaan. Yan lang po siya. At sana kayo din po ay malaman nyo po yung katotohanan. Umpisahan nyo po sa pagbabasa po ng Biblia. Doon nyo po talaga makikita yung lahat. Ayan lang po. Ayan. Ito po ay King James Version.